Kung nagtatanong ka kung ready na ba yung negosyo mo ngayon na mag-convert yung current system mo from manual to automated, or naguguluhan ka kung bibili ka ba ng software na inaalok ng ibang tao sa'yo, or naguguluhan ka kung kukuha ka ba ng isang sistema ng automated system para mas mapalago mo palalo ang iyong negosyo. So, tapusin nyo po yung video na to dahil I will share some ideas na based on my experience na para makatulong sa business nyo po. Yo, what's up mga boss? It's me again, Roger Silvido. At meron na po akong 10 taong karanasan sa pagninegosyo. And with that, syempre in 10 years, gumagamit na po kami ng system sa pagbibusiness for 5 years. So, kwento ko lang sa inyo mga boss, no. Dati yung business namin na Blue Arm Computers, nag-start talaga siya, manual lang talaga. Alam nyo yon, yung Google Spreadsheet, kumbaga manual namin na nire-record lahat. Pag meron kaming benta, meron kaming bagong dumating na stocks, manual namin yun na nilalagay. Isa sa problema na nakita ko dyan mga boss is kapag ikaw yung may-ari ng isang negosyo tapos ikaw lahat gumagawa. So syempre pag dumating yung time na nag-decide ka na mag-hire ng someone para ma-delegate mo yung task, kapag yung ginagamit mo na sistema is hindi mo siya ma-transfer fully dahil nga number 1 meron kang trust issues, dahil baka nga number 1 merong mga human error, hindi natin maiiwasan na yung mga tao natin magkakamali talaga sa pag-input ng numbers, ng benta, pag-input ng mga inventory. Normal yun na magkakamali yung mga tao. Kapag worried ka doon, and then para sa'yo, very important yan sa pagbibusiness mo, then dapat mo yan i-consider na kukuha ka ng bagong automated system talaga. Kasi doon mas pulido siya. Yan yung isa sa problema ko dati. Pangalawang problema ko dati is sa number of transactions. Dahil sa dami na naming transactions, ang dami naming pinaprocess na transactions, nagkakabuhol-buhol yung inventory namin, nagkakabuhol-buhol yung collectibles namin, yung payables. Kumbaga, instead na kaya ko pang magbenta sa 100 na tao or 100 na customer, nalilimit lang yung kapasidad ko sa 2 tao lang. Dahil ubos yung oras ko kasi kailangan ko pang i-manual tracing. Dumating na ba to? Kumusta na ba yung order ko dito? Na-deliver na ba to? Kumusta? Dumating na ba yung stocks? Tama ba yung dumating na stocks? Alam mo yon, sobrang hassle para sa part ng isang negosyante. At dahil sa problema na yan, I decided na kukuha talaga ako ng automated na system. Dahil doon ko nakita na kaya kong scale up yung business ko dahil kaya ko na siyang i-delegate, hindi kagaya dati. So, based doon sa topic natin, kung paano mo malalaman kung ready na ba yung business mo or pwede ka na bang mag-decide kung i-convert mo or mag-upgrade ka ng manual system mo, yung manual ka na sinusulat or tinatype mo sa computer, papunta doon sa automated system. Yung automated system kagaya ng Xero, kagaya ng Intuit, kagaya ng Oracle, ayun, meron pang mga SAP, 'di ba? Yun, mga complicated na system. So, ayun, depende yan sa business mo. Ito yung marirecommend ko talaga sa inyo. Siguro based din doon sa example ko kanina, doon lang din ako magbe-base sa magiging mai-recommend ko sa inyo. So, unang-una mga boss na dapat nyo i-consider is sa number of transactions. Kapag yung negosyo mo ngayon is sobrang dami na ng transactions, meaning to say, pag maraming transaction yan, meaning to say, kumikita yung business mo. 'Di ba? So, given na yon na dapat kumikita yung business mo. Pag marami kasi yung transactions ng business mo, dapat talaga gawan mo siya ng system wherein automated na siya, wherein hindi ka na manual na mag-check. Kumbaga meron ka lang indicator na iyan, okay na yan. Meron ng step by step process kung paano mo siya ma-delegate sa team mo.
So yan yung isa sa indicator na dapat sobrang dami na yung transactions mo na hindi mo na kaya siyang i-process lahat. Kumbaga, ang ano kasi natin bilang isang negosyante, kumbaga worth natin o yung kung ano pa yung kaya natin gawin. Sa isang araw mo, instead na malimit ka lang sa, kunwari kapag manual ha, sa manual kasi meron niyang limitation yung yung tao. Kumbaga, kaya mo lang mag-process ng until 10 customer lang in one day. Kunwari lang yan ha. Pero kapag meron ka ng automated system, kumbaga kaya mo scale up to times 10, ganon. So kaya mo mag-process 100 na transactions per day. So pangalawa mga boss is yun nga, scalability. So malalaman mo yan kung yung business mo talaga is ready na. So number one, marami ka na transactions, meaning marami kang sales, marami kang benta, and then gusto mo nang mag-scale up. Ikaw mismo na negosyante, ikaw mismo na owner, meron ka ng idea na gusto mo na talagang mag-scale up. Gusto mo mag-level up sa business mo. Case in point, gusto mong i-double yung target nyo. Kunwari, yung target nyo ngayon is nasa 1 million. So, gusto mo yang to 10. So, instead na mag-hire ka ng tao, kukuha ka na lang ng system ngayon. Dahil sa system, mas mapabilis, mas madali yung transactions, and then dagdag ka na lang ng additional, doon ka na lang magdagdag sa manpower na kailangan mo talaga. Okay, pero yung dapat na kukunin mong system talaga is yung makakatulong sa business mo na mas mag-grow siya, and then syempre mas mapadali lahat ng trabaho sa business mo. Number 3 reason bakit kailangan mo mag-upgrade is peace of mind. I know lahat ng mga negosyante dyan, meron kayong sistema na ginagamit, meron kayong manual process, meron kayong Excel file, meron kayong Google Sheet. Pero kung tatanungin ko ba kayo kung kaya nyo ba yung ipasa sa ibang tao, kasi sa pag-scale up talaga is kasama yung manpower, kasama yung pag-delegate ng task. Yan yung isa sa problema ko dati. Hindi ko maiwan-iwan yung inventory, hindi ko maiwan-iwan yung accounting because of that reason. Wala akong tiwala. Hindi ako 100%. Kahit na gaanong loyal yan or kahit na sobrang tagal na yan sa'yo, nakikita mong loyal yung tao mo, pero hindi mo maalis-alis sa utak mo, sa instinct mo na baka uutuin ka or baka kukupitan ka or baka dadayain ka ng tao mo. Okay? Yan yung number 3 reason bakit ako nag-decide na kukuha ng automated system. So, isusolve yan ng automated system. Pero hindi mo pa rin yan maiiwasan na meron pa rin ganun. Pero kapag meron kang in-implement talaga na rules and regulations or sistema sa business mo, para maiwasan mo yan, sure ako na mapi-prevent mo yan. Okay? So, ganon sa amin. So, peace of mind na hindi ka mananakawan, peace of mind na sure ka na lahat ng data nakikita mo sa system, every time na i-check mo sa physical at saka sa system mo, kung accurate yan, then meron kang peace of mind. Peace of mind na kahit nasaan ka, kaya mong i-manage, kaya mong i-access, kaya mong trabahuin yung kailangan sa business mo. Peace of mind na kaya mong ma-delegate yung mga crucial part sa pagninegosyo, crucial na department sa negosyo, especially yung involved talaga sa money. Importante yan sa'yo, yung peace of mind. Then it's time for you to upgrade from manual to automated system. Isa sa pinaniniwalaan ko mga boss, no, na hindi siya kailangan dapat kukuha ka ng pinaka the best na system, dapat magbayad ka sa pinakamagaling na programmer para gumawa ng system mo. Isa sa pinaniniwalaan ko mga boss, yung system mo useless pa rin yan kung hindi mo siya gagamitin ng mabuti sa business mo, kung hindi siya fit
sa business mo, wala rin yan. Dapat fit talaga sa negosyo mo ngayon. At ikaw mismo na negosyante ay dapat ready ka na rin na natrabahuin yan. Kasi ano yan kailangan mo yung pag-aralan, kailangan mo yan na seryosuhin para makita mo talaga yung right numbers ng business mo. Kasi pag pag pitiks-pitiks ka lang dyan tapos pinatrabaho mo lang sa ibang tao, hindi mo rin ma-achieve. Hindi mo makita ang true worth ng isang automated system. So, kapag meron ka pang idagdag, then please comment down below. And then invite ko pala kayo mga boss to join our Facebook community, Work Smart Community. Ayun, so pwede tayo mag-usap doon about business, about life and everything. Okay, so pasok lang kayo doon, and then always remember mga boss to always work smarter, not just harder. Takets mga boss, bye bye.